Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang. Gusto kong i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na kahit magkakalayo tayo ng lugar, sabay-sabay tayong maglalakbay sa isang kwentong punong-puno ng sakit, pagsubok at mga desisyong kayang bumago ng buong buhay. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Sa isang masikip mulit maaliwalas na apartment sa Santa Mesa, Maynila, nagsimula ang buhay mag-asawa nina Leandro Salcedo at Maristela Varon Salcedo, na punong-puno ng pangarap. Hindi man sila mayaman, hindi rin naman sila naghihikahos ng husto. May simpleng trabaho si Leandro bilang accounting staff sa isang maliit na logistics firm at si Maristela naman ay dating sales clerk sa department store bago siya tumigil sa pagtatrabaho nang ipanganak ang kanilang anak na si Elena. Araw-araw, maagang gumigising si Leandro. Bago pa sumikat ang araw, nakasindi na ang ilaw sa maliit nilang kusina. Habang pinapainit niya ang mantika para sa itlog at hinahalo ang sinangag na kanin, maririnig ang mahinang ubo ni Elena mula sa silid. Kahit antok na antok pa, sisilip siya sa pinto para tingnan kung gising na ang anak. "Daddy," mahina nitong tawag minsang 5:00 pa lang ng umaga. "Oh, bakit gising ka na, anak?" Malambing na tanong ni Leandro habang lumalapit sa kama ng bata. "May pasok po ba ako today?" Napamiti siya. "Oo naman, sabi mo nga gusto mong perfect attendance ka." Kahit pagod sa trabaho, si Leandro ang klase ng ama na hindi ipapahalata ang bigat ng pinapasan. Siya ang naghahatid, siya rin ang sumasalo sa mga bayarin, at kung minsan, siya pa ang naglalaba kapag napapansin niyang mabigat ang pakiramdam ng asawa. Naniniwala siyang darating ang araw na aangat din sila. Kailangan lang ng tiyaga. Ngunit iba ang takbo ng isip ni Maristela. Noong una, masaya naman siya sa pagiging asawa at ina. Mahilig pa siyang magluto ng adobo tuwing linggo at palaging maayos ang bahay nila. Kapag may natitirang konting pea, bumibili siya ng maliit na ribbon para sa buhok ni Elena o kaya'y murang kurtina para gumanda ang sala. Ngunit habang tumatagal, pakiramdam niya ay lalo siyang nasisikipan sa buhay na paulit-ulit ang ikot. Luto, laba, alaga, tipid at paghihintay sa sweldo. Tuwing hapon, madalas siyang tumambay sa tapat ng apartment kasama ang mga kapitbahay na sina Aling Vrona, isang madaldal ngulit mabait na ginang, at ang mga mas bata pang babae sa lugar na sina Jorina, Sapphira at Mivel. Doon nagsimulang pumasok sa isip ni Maristela ang mga bagay na dati na may hindi niya masyadong iniintindi. "Alam mo, Stella," sabi ni Jorina isang hapon habang inaayos ang bagong cellphone bigay raw ng boyfriend niyang mekaniko sa Dubai. "Iba talaga pag may lalaking marunong umangat sa buhay. Hindi sapat ang sipag lang, dapat may diskarte." Napatingin si Maristela sa gamit nitong mamahaling bag. "Ang ganda naman yan," mahina niyang sabi. "Padala lang," sabi ni Jorina sabay kibit ng balikat. "Naku girl, bata ka pa. Sayang ang ganda mo kung dito ka lang mabaon." Natawa ang mga kasama nila pero si Maristela ay hindi natawa ng buo. May kung anong kirot na dumikit sa dibdib niya. Hindi dahil gusto niyang ipagpalit ang pamilya niya. Hindi pa. Ngunit dahil sa unang pagkakataon, may boses na loob niya na nagtatanong, "Ito na lang ba talaga ang buhay ko?" Sa gabi, habang nakahiga si Leandro at mahimbing natutulog matapos ang mahabang araw, si Maristela ay gising pa. Nakatingin sa kisame, nakikinig sa electric fan na nanginginig ang tunog, nakatingin sa dingding na may nanipis ng pintura, tapos maririnig niya ang mahinang lagitik ng ulan sa bubong at naiisip niya ang mga babaeng nakakapagkape sa cafe, nakakapag-travel, may alhas, may kotse, may social media pictures na parang ang dali-dali ng buhay. Minsan, hindi niya napigilan. "Leandro," tawag niya sa gabi. Bahagyang naggising ang asawa. "Anong ibig mong sabihin?" "Yung tipid tayo ng tipid. Ikaw overtime ng overtime tapos ako dito lang. Parang walang nangyayari." Umupo si Leandro at huminga ng malalim. "May nangyayari, Stella. Dahan-dahan lang. Nag-iipon tayo. Sa susunod na taon, ililipat natin si Elena sa mas magandang school. Tapos balak ko ring mag-take ng certification exam sa accounting para maka-apply ako sa mas malaking kumpanya." "Pero kailan pa iyon?" Mahina ngulit may halong inis na tanong niya. "Parang lagi na lang next year, next time, pag may pera na."
Hindi nakasagot agad si Leandro. Tinignan lang niya ang asawa. Stella, mahinahon niyang sabi, ginagawa ko ang lahat. At alam kong ginagawa mo, pero minsan gusto ko lang maramdaman na may buhay din ako. Hindi na nagtalo pa ang dalawa ng gabing iyon. Ngulit mula roon, nagsimula ang unti-unting paglayo ni Maristela. Hindi pa ito halata sa labas. Nagagawa pa rin niyang ngumiti kapag may bisita. Naihahanda pa rin ng baon ni Elena. Nagagawa pa rin niyang salubungin si Leandro sa pintuan. Pero sa likod ng lahat ng iyon ay may dumaraming pagkadismaya, inggit at pangungulila sa buhay na hindi niya naranasan. Dumating ang kapistahan sa baryo ng tiyahin ni Alindrona sa Batangas at doon unang nakilala ni Maristela si Rafi Castañeda. Isang seaman si Rafi, matangkad, maitim ng kaunti, malinis manamit at may kumpiyansa sa kilos na halatang sanay makihalubilo sa iba't ibang tao. Hindi siya iyong tipong tahimik na lalaki tulad ni Leandro. Kapag nagsalita siya, lahat napapalingon. Kapag tumawa siya, parang may kasamang pang-akit ang tono. May bitbit siyang imported na tsokolate para sa mga bata at 2 bote ng mamahaling pabango para raw sa mga pinsan niyang babae. Pinsan, ipakilala mo naman ako. Biro ni Sapphira kay Maristela nang mapansing ilang beses na siyang lilingunin Rafi. Tumigil ka nga, sagot niya, pero napangiti siya. Maya-maya, lumapit si Rafi habang may hawak na soft drink. Miss, kanina ka pa yata hindi tumatawa, sabi nito. Napataas ang kilay ni Maristela. Talaga? Baka pagod lang. Sayang naman, sabi ni Rafi. Mukha ka pang dapat laging masaya. Hindi sanay si Maristela sa ganoong klaseng mga salita. Kay Leandro, ang lambing ay laging tahimik. Pag-aabot ng payong, pag-uwi na may pandesal, pagmamasahe sa balikat. Kay Rafi, ang lambing ay matapang, diretso at nakakalasing sa pandinig. May asawa ko, agad niyang sabi parang paalala sa sarili. Ngumiti si Rafi. Hindi ko naman tinanong, pero salamat sa honesty. Doon nagsimula ang lahat. Sa mga titig na piniling huwag pansinin, sa mga biro na pinalagpas, sa mga mensaheng kumain ka na ba, na sa una ay inosente, ngunit kalaunan ay naging lihim. Sa umpisa, paminsan-minsan lamang silang magkausap. Nang maglaon, naging regular na. Nang may dahilan si Maristela na pumunta sa palengke, sasadyain niyang dumaang cafe kung saan minsan niyang nihaya si Rafi. Kapag may excuse siyang pumunta sa center, bigla na lamang siyang magkakaroon ng oras na makipagkita. Hindi naman agad na halata ni Leandro. Abala siya sa trabaho, lalo na nang may bagong supervisor na si Gregorio Tansinco na maselan sa reports at halos araw-araw ay may pinapaayos. Gabi na akong umuwi si Leandro. Minsan, nadatnan niya lang tulog na si Elena sa sahig, may katabing crayons habang si Maristela ay tahimik lang na nakaupo sa sofa at hawak ang cellphone. Bakit sa sahig natulog ang bata? Tanong niya minsan. Napagod ako maglaro, hindi ko napansin nakatulog na. Malamig ang tugon ni Maristela. Iningat ni Leandro ang anak at dinala sa silid. Pagbalik niya, tahimik pa rin ang asawa. Naupo siya sa tapat nito. May problema ba? Wala. Parang matagal ka nang wala sa mood. Pagod lang ako. Stella, huwag mo na ngayon, nakakapagod. Napahinto siya. Hindi siya sanay na ganoon siya kausapin ni Maristela. Pero pinili niyang manahimik. Ayaw niyang lumaki ang alitan. Sa isip niya, baka yugto lang iyon. Baka kailangan lang magpahinga ang asawa. Baka kapag nakaipon sila, maaayos din sila. Pero may mga taong nagsimulang makahalata. Isang hapon, habang sinusundo ni Leandro si Elena mula sa school, linapit siya ni Teacher si Liz, advisor ng anak niya. Mr. Salcedo, medyo maingat ding sabi, napapansin ko po kasing medyo matamlay si Elena nitong mga nakaraang linggo. Nag-alala si Leandro. May nangaaway ba po sa kanya? Wala naman po, pero minsan sa class activity, sinabi niyang ayaw na raw niyang umalis ang mama niya. Parang may lamalamig na tubig na ibinuhos sa likod ni Leandro. Ganun po ba? Iyon lang ang nasabi niya. Pag uwi nila, maaga pa. Naabutan niyang wala si Maristela. Aling Vrona ang sumalubong sa kanila sa may hagdan. Nako, Leandro, kanina pa wala si Stella. Sabi pupunta lang daw sa butika. Ah, ganun po ba?
Nang gabing iyon, 9:00 na ang umuwi si Maristela. May bago siyang lipstick. Banayad ang amoy ng pabango niya. Hindi iyon ang gamit niya dati. Saan ka galing? Tanong ni Leandro. Sa butika. Tapos dumaan ako sa mall. 9:00? Sobra ka naman. Kailangan bang bawat galaw ko ipaliwanag ko? Hindi na nagtaas ng boses si Leandro. Pero mula noon, nagsimula na rin ang pag-ipon ng hinala sa puso niya. Minsan, habang naglalabas siya sa banyo dahil nilalagnat si Elena at nais niyang makatulong, may nahulog mula sa bulsa ng bestida ni Maristela. Isang maliit na resibo mula sa cafe sa Pasig, 2 pasta, 1 cake slice at 2 kape. Petsa, araw ng Martes. Oras, 3:40 p.m. Naalala niyang noong Martes, sinabi ni Maristela na nasa bahay lang ito buong hapon. Matagal na pinagmasdan ni Leandro ang resibo. Hindi siya nagwala. Hindi rin niya agad hinarap ang asawa. Nanginginig ang kamay niya, pero itinupilang niya ang papel at ibinalik sa bulsa ng bestida. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Naroon sa tabi niya si Maristela, mahimbing. Sa kabilang kwarto ay si Helena. Yakap ang stuffed toy na bigay niya noong kaarawan. At sa loob ng dibdib ni Leandro, may unti-unting bumibiyak. Hindi pa niya alam ang buong katotohanan. Hindi pa niya alam na ang simpleng resibong iyon ay simula pa lang ng pagkawasak ng tahanang buong puso niyang binuo. At habang nakatanaw si Maristela kinabukasan sa maliit nilang bintana, hawak ang cellphone at hinihintay ang mensahe ng lalaking nangakong, "Hindi ka habang buhay mabubulok sa ganyang buhay." Unti-unti nang nilalapitan ng kanilang pamilya ang bangin na hindi na kayang atrasan ng kahit sinong luha o pangako. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, gusto ko munang magpasalamat sa patuloy mong pakikinig. At gaya ng sabi ko kanina, i-comment mo pa rin kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Iba-iba man tayo ng lugar, iisa ang damdaming bumabagtas sa kwentong ito. Ang sakit ng pag-iwan, ang bigat ng pagbangon, at ang pag-asa na kahit wasak na ang lahat, may buhay pa ring pwedeng buuing muli. Kinabukasan ng gabing nakita ni Leandro ang resibo mula sa cafe sa Pasig, hindi agad siya nagsalita. Buong maghapon siyang parang may batong nakadagan sa dibdib habang nasa opisina. Nakaupo siya sa lumang mesa niya sa accounting department, nakatitig sa spreadsheet sa monitor. Ngunit ang pumapasok sa isip niya ay ang mukha ni Maristela at ang 2 order ng pasta at kape na para bang kumakaway sa kanya mula sa nakatiklop na resibo sa pitaka niya. Leandro? Napatingala siya nang marinig ang boses ng supervisor niyang si Gregorio Tansinco. Opo, sir? Nasaan ang revised expense forecast na pinapagawa ko? Medyo matigas ang tono ng lalaki. Kilala ito sa kumpanya bilang istrikto at halos walang pasensya sa pagkakamali. Pasensya na po, sir. Matatapos ko na po sa loob ng 1 oras. Pinagmasdan siya ni Gregorio. May problema ka ba? Wala naman po, sir. Medyo puyat lang. Puyat o hindi, dito sa trabaho hindi pwedeng sabog ang isip. Ayusin mo. Opo, sir. Pagkaalis ng supervisor, ibinagsak ni Leandro ang likod sa upuan at mariing ipinikit ang mga mata. Dati kaya niyang paghiwalain ng personal na problema sa trabaho. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay may bagyong umiikot sa ulo niya. Pag-uwi niya ng gabing iyon, tahimik ang bahay. Si Elena ay natutulog na. Yakap-yakap ang stuffed toy na bigay niya noong kaarawan. At sa loob ng dibdib ni Leandro, may unti-unting bumibiyak. Hindi pa niya alam ang buong katotohanan. Hindi pa niya alam na ang simpleng resibong iyon ay simula pa lang ng pagkawasak ng tahanang buong puso niyang binuo. Pag-uwi ni Leandro ng gabing nakita niya si Maristela, tahimik ito. Nasa kwarto ito nag-aayos ng mga gamit habang nakatalikod kay Leandro. Maristela? Maingat na tawag ni Leandro. Hindi ito lumingon agad. Bakit? Pwede ba tayong mag-usap? Dahan-dahang humarap si Maristela. Anong pag-uusapan? Kinuha ni Leandro mula sa bulsa ang resibong ilang ulit na niyang tinupi at pinisil maghapon. Ito. Saglit na nalaki ang mata ni Maristela nang makita ang papel, pero agad din itong nagkunwaring walang ibig sabihin. Ano ngayon? Martes ito. Sabi mo nasa bahay ka lang. Baka luma na yan.
Petsa ng isang araw lang ang tanda nito, Maristela. Pilit niyang pinapahino ng boses. Ayoko ng away. Gusto ko lang malaman ng totoo. Nanahimik si Maristela. Sa katahimikang iyon, mas lalo pang lumakas ang tibok ng puso ni Leandro. May iba ka ba? Diretsong tanong niya. Nabuntong hininga si Maristela saka tumawa ng mapait. Kung meron, ano naman? Parang may malamig na bakal na tumago sa dibdib ni Leandro. Maristela, pagod na ako, Leandro. Pagod na akong araw-araw na lang inuulit ang parehong buhay. Gigising, magtitipid, maghihintay, aasa sa pangako mong balang araw giginhawain tayo. Kailan? Pag matanda na tayo? Hindi kita pinabayaan. Hindi mo nga pinabayaan pero hindi mo rin ako nabigyan ng buhay na gusto ko. Nahilumas ang mata ni Leandro. May anak tayo. Ayaw mong banggitin si Elena na parang ako ang pinakamasamang ina sa mundo. Hindi ko sinasabi iyon, pero paano mo nagawa to? Sino siya? Humigpit ang pagkakahawak ni Maristela sa plato sa lababo bago niya iyon marahang ibinaba. Si Rafi. Parang huminto ang oras sa maliit nilang kusina. Yung seaman? Paos na tanong ni Leandro. Huwag mo nang tanungin kung paano nagsimula. Ang importante, alam mo na. Hindi na nakapagsalita agad si Leandro. Napatingin siya sa silid kung saan natutulog ang anak nila. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magbasag. Gusto niyang tanungin kung saan siya nagkulang. Pero sa halip, napaupo lang siya sa kahoy na silya at ibinaba ang mukha sa dalawang palad. Matagal na ba? Mahina niyang tanong. Hindi ko na alam. May balak ka bang tapusin? Matagal bago sumagot si Maristela. Hindi. Parang doon tuluyang nadurog ang huling natitirang pag-asa ni Leandro. Hindi na niya kailangang magtanong pa. Sa isang salitang iyon, malinaw ng matagal nang nakalubog sa iba ang isip at puso ng asawa niya. Hindi nangyari agad ang pag-alis ni Maristela kinabukasan. Sa loob ng ilang linggo, naging mabigat at marahas sa katahimikan ang buhay sa loob ng kanilang bahay. Hindi na halos nag-uusap ang mag-asawa maliban sa mga kailangang sabihin tungkol kay Yelena. Minsan, susubukang pa rin kumapit ni Leandro sa pag-asang baka mapag-isipan muli ni Maristela ang lahat. Minsan naman, si Maristela ang biglang magiging malambot, parang nagdadalawang isip. Pero sa oras na mag-vibrate ang cellphone niya at mabasa niya ang mensahe ni Rafi, babalik na naman ang pagiging malayo ng kanyang tingin. Isang gabi, habang naghahapunan silang tatlo, biglang nagsalita si Helena na naoy 7 taong gulang pa lamang. Mama, sasama ka ba sa family day sa school? Napatingin si Maristela sa anak. Kailan ba yon? Sa Friday po, sabi ni Teacher Celis, dapat daw po present ang parents. Saglit na natahimik si Maristela. Si Leandro naman ay nakatingin lamang sa mangkok ng sabaw. Titignan ko, sagot ni Maristela. Tumanggo si Elena, ngumit halata sa mukha ng bata ang pangungulila. Kahit musmusta lamang, ramdam na niya ang lamat sa tahanan nila. Hindi niya maintindihang ng buo, pero alam niyang may mali. Kapag nagtatalo ang magulang niya sa kusina, nagkukulong siya sa silid at tinatakpan ng tainga. Kapag gabing hindi umuuwi ng maaga ang ina, nakadungaw siya sa bintana. At kapag tinatanong siya ng mga kaklase kung bakit mukhang malungkot siya, ngumingiti lang siya kahit nangingilid ang luha. Dumating ang family day. Ngunit hindi dumating si Maristela. Si Leandro lamang ang umattend. Suot ang luma pero plantsadong polo. Habang nakaupo siya sa maliit na upuan sa likod ng covered court, nakita niyang dumarating ang ibang mga magulang na magkahawak-hawak, may dalang pagkain, may kamera, may tawa. Napansin iyon ni Helena. Nakatayo ito sa unahan kasama ang mga kaklase.
suot ang puting damit para sa presentation. Lumapit si Teacher Celis kay Leandro. Sir, okay lang po ba si Mrs. Salcedo? May inasikaso lang po. Ngumiti ang guro, ngunit halatang naunawaan ang hindi masabi-sabing kalungkutan. Maya-maya, nang matapos ang performance, tumakbo si Elena papunta sa ama. Daddy, nakita niyo po ba ako? Oo naman, ikaw ang pinakamagaling. Hindi po dumating si Mama. Hindi malaman ni Leandro kung ano ang isasagot. Lumuhod sa at hinaplos ang buhok ng anak. Busy siguro si Mama, anak. Galit po ba siya sa akin? Napakurupa Leandro, saka mariing hinakap ang bata. Hindi, wag mong iisipin yan. Ngunit kahit siya mismo, hindi na sigurado sa anumang sagot. Ilang araw matapos noon, dumating ang gabing tuluyan nang nabasag ang kanilang pamilya. Malakas ang ulan noon. Nagbabanta ang kulog at ang ilaw sa apartment ay pabalik-balik ang sindi dahil sa sama ng panahon. Pauwi si Leandro sa trabaho nang sumalubong siya ni Aling Vrona sa hagdan. Naku Leandro, nag-aalalang sabi nito. Kanina pang pasok labas si Stella, parang may pinaghahandaan. Naramdaman agad ni Leandro ang kung anong hindi maganda. Mabilis siyang umakyat. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya si Maristela na may maleta sa tabi ng sofa. Nanlaki ang mata niya. Anong ibig sabihin nito? Hindi na umiwas si Maristela. Aalis na ako. Mula sa silid, sumilip si Elena. Hawak ang punit na stuffed animal toy. Mama? Stella, huwag kang magbiro. Hindi ako nagbibiro. Paano si Elena? Napatingin si Maristela sa anak at sa isang iglap ay tila nagkaroon ng bakas ng pag-aalinlangan sa mukha niya. Ngunit saglit lamang iyon. Mas mabuti siguro sa inyo siya. Mas mabuti. Tumaas ang boses ni Leandro sa unang pagkakataon. Nanay ka niyan. Hindi ko na mabuhay ng ganito. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang mabaon nito habang lahat ng tao umaangat. Hindi mo kailangang lumayo para umangat. Magsasama tayong haharap sa hirap. Pero ayoko na, Leandro. Nanginginig na sabi niya. Ayoko na. Lumapit si Elena at kumapit sa laylayan ng bestida ng ina. Mama, wag po. Napapikit si Maristela. Yelena, hindi po ako pasaway, Mama. Hindi na po ako iiyak. Sasama po ako sa inyo. Doon tuluyang bumigay si Leandro sa sakit. Hindi siya umiyak ng malakas, pero ang mga mata niya ay punong-puno ng luha habang nakatingin sa mag-ina. Stella, kahit ako na lang ang saktan mo, huwag ang bata. Ngunit sa labas ng apartment, tumunog ang busina ng sasakyan. Nandun si Rafi. Dumating na ito para sunduin si Maristela. Parang may humihila sa kaluluwa ni Leandro habang pinapanood ang asawa niyang dahan-dahang inaalis ang kamay ng anak sa laylayan ng damit niya. Patawad, mahinang sabi ni Maristela. Hindi sapat yan, halos bulong na sagot ni Leandro. At sa harap ng kumikislap na kidlat at humahagupit na ulan, tuluyang lumabas ng pinto si Maristela dala ang maleta at ang desisyong hindi na mababawi. Mama! Sigaw ni Elena habang tumatakbo papunta sa pintuan. Ngulit inabutan siya ni Leandro at mahigpit na niyakap bago pa siya makalabas sa ulan. Nanginginig ang bata sa pag-iyak.
Mama! Mama! Sa may bintana ng apartment, natanaw ni Aling Verona ang eksena habang napapailing at nagkukrus sa dibdib. Sa kabilang unit, si Mang Isko ay tahimik lang na nagmamasid. Parang may bigat ding dinadala dahil sa nasaksihan. Pag-alis ng sasakyan, nanatiling bukas ang pinto ng apartment. Ang ulan ang tila taming sumasagot sa hikbi ni Elena. Hindi hinabol ni Leandro ang asawa. Hindi dahil wala na siyang pakialam, kundi dahil sa mismong sandaling nakita niyang pinili ni Maristela ang ibang buhay kaysa sariling anak. May kung anong namatay sa loob niya. Hindi pag-ibig ang nawala agad, kundi ang huling pag-asang maibabalik pa ang dating sila. Lumipas ang mga araw na tila napakabagal. Hindi na bumalik si Maristela. Wala ring tawag, wala ring sulat. Sa simula, gabi-gabing naghihintay si Elena sa may bintana. Tuwing may maririnig siyang yapag sa hagdan, tatakbo siya sa pinto. Si Mama po ba yun? At gabi-gabi ring mapipilitang ngumiti si Leandro para lang hindi tuluyang gumuho sa harap ng anak. Hindi pa anak. Sa mga sumunod na linggo, doon nagsimula ang mas mabigat na laban. Hindi na para iligtas ang isang pagsasama, kundi para buhayin ang isang batang iniwan at isang amang kailangang maging buo kahit siya man ay wasak na wasak sa loob. At sa gitna ng pinakamasakit na yugto ng buhay nila, hindi pa alam ni na Leandro at Elena na ang gabing iyon ng pag-alis ni Maristela ang magiging simula ng 10 taong pagdurusa, pagbabago at pagbangon na tuluyang magpapalit sa takbo ng kanilang mga kapalaran. Bago tayo tuluyang sumunod sa mas mabigat na yugto ng ating kwento, gusto ko munang muli kang anyayahan. Mag-iwan ka ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Habang pinikikinggan mo ang istoryang ito, isipin mo kung gaano kalaki ang kayang baguhin ng 10 taon sa buhay ng isang tao, lalo na kung ang pundasyon ng pagbabagong iyon ay sakit, tiyaga at tahimik na pagbangon. Pagkatapos ng gabing iniwan sila ni Maristela, hindi agad gumanda ang buhay ni na Leandro at Elena. Sa katunayan, lalong bumigat ang lahat bago unti-unting luminaw ang landas nila. Ang unang mga buwan ay halos hindi na matandaan ni Leandro sa sobrang pagod at puyat. Gigising siya ng alas 4 ng umaga para magluto ng baon ni Elena, maglalaba bago pumasok, maghahatid sa anak, saka sasakay ng jeep at tren papunta sa opisina habang tangan ang parehong bag na gamit niya na noong pangbagong kasal sila ni Maristela. Kapag nasa opisina siya, tahimik lang siyang nagtatrabaho. Wala nang reklamo, wala nang kwentuhan sa pantry. Lalong tumalim ang disiplina niya sa trabaho, marahil dahil doon na lamang niya na ilalabas ang natitirang kontrol sa buhay niya. Napansin iyon ni Gregorio Tangkinko, ang dating istriktong supervisor na bihirang magbigay ng papuri. Isang gabi, halos alas 8 na, nasa workstation pa rin si Leandro at inaayos ang mali-maling liquidation report ng 3 departments nang lumapit si Gregorio sa kanya. "Hindi ka pa umuuwi?" tanong nito. "Kailangan pong matapos ito, sir. Para bukas, wala nang aberya." Tinitigan siya ng supervisor. "Naririnig ko ang usapan sa office. Iniwan ka raw ng asawa mo." Sandaling tumigil si Leandro sa pagtatype. Hindi siya sanay na inuusisa ang personal niyang buhay. "Opo." Maiksing sagot. Sa halip na maging mapanghusga, bumuntong hinga si Gregorio at ibinaba ang hawak na folder sa mesa ni Leandro. Mas maraming lalaki ang tuluyang lumulubog kapag nasira ang pamilya. Pero ikaw, lalo kang tumitibay. Huwag mong sasayangin yan. Hindi agad nakasagot si Leandro. Bahagya lamang siyang tumanggo. "Ito," sabi pa ni Gregorio, sabay turo sa folder. "Application form para sa internal certification sponsorship. Pili lang ang pinapadalhan ko nito.
Sir? May uta ka, Leandro. Kulang ka lang sa tiyak na pagkakataon. Kunin mo yan. Doon nagsimulang dahan-dahang bumukas ang bagong pinto sa buhay ni Leandro. Samantala, si Elena ay lumaking mas tahimik kaysa dati. Sa eskwela, magalang siya, masipag at hindi palaimik. Ngulit sa bahay, may mga gabing bigla na lamang siyang mapapatigil sa gitna ng paggawa ng assignment at tatanungin ng ama ng mga bagay na pilit niyang iniiwasan. Daddy, tanong niya minsan habang grade 3 pa lamang siya. Pag ba matagal na umalis ang isang tao, ibig sabihin hindi na siya babalik. Napahinto si Leandro sa pagtitiklop ng labada. Hindi niya magawang magsinungaling sa anak, pero ayaw rin niyang tuluyang patayin ng natitirang lambot sa puso nito. Minsan anak, mahina niyang sagot. May mga taong umaalis dahil mahina sila. Hindi dahil wala silang mahal. Si mama po, mahina lang? Tumitig siya sa anak. Sa murang edad nito, napakabigat ng tanong. Siguro, sabi niya sa huli, may mga laban siyang hindi niya hinarap ng tama. Hindi na nagsalita pa si Elena, ngunit mula noon ay hindi na rin siya gaanong nagtanong tungkol sa ina. Ang masakit, natutunan niyang mabuhay ng hindi naghihintay. Malaking tulong sa kanilang mag-ama ang kapatid ni Leandro na si Belen Salcedo, isang praktikal ngulit mapagmahal na babae na nagtatrabaho bilang pharmacy assistant. Kapag hindi kaya ni Leandro ang schedule, si Belen ang sumusundo kay Elena. Kapag may PTA meeting at hindi makaalis si Leandro sa opisina, si Belen ang sumasama. At kapag gabi namang halos hindi makakaalin si Leandro dahil sa pagod at lungkot, si Belen ang kumakatok sa pinto na may dalang ulam. Kuya, hindi pwedeng puro trabaho ka na lang. Minsan niyang sabi habang inaayos ang mga plato sa mesa. Kailangan, sagot ni Leandro. Kailangan mo ring mabuhay. Napangiti siya ng pilit. Para kay Elena, buhay pa lang ako. Hindi sapat yan, tigas na sabi ni Belen. Ang batang yan, kailangan ng ama. Hindi makina. Sa mga panahong iyon, hindi pa kayang marinig ni Leandro ang mga ganoong salita. Pero dahan-dahan natutunan din niyang hindi lang pagtitiis ang kailangan para mabuhay. Kailangan ding bumangon ng may direksyon. Lumipas ang mga taon, natapos ni Leandro ang certification sponsored by the company. Napromote siya bilang senior analyst. Pagkatapos ng 2 taon, muli siyang umangat at naging finance manager. Sa tulong ng mentor niya si Oscar Fuentebella, isang veteranong executive na unang nagturo sa kanya ng mas malawak na pananaw sa negosyo. Hindi lang numero ang trabaho natin. Sabi minsan ni Oscar habang magkasama silang nagkakape sa pantry ng bagong opisina. Ang magaling sa numero, marunong magbilang. Pero ang tunay na leader, marunong bumasa ng tao. Tao po? Tanong ni Leandro. Oo. Kasama na roon ang sarili mo. Kapag hindi mo kayang pamahalaan ng sakit mo, masisira ka. Kapag natutunan mong gamitin yun bilang apoy, mapapalayo ka. Hindi malilimutan ni Leandro ang mga salitang iyon. Samantala, sa kabilang panig ng mundo na pinili ni Maristela, unti-unti ring lumabas ang katotohanan sa likod ng magarbong pangako ni Rafi Castañeda. Sa simula, tila tama ang desisyon niya. Dinala siya ni Rafi sa mga restaurant na noon ay sa labas lang niya nakikita. Nagsuot siya ng mga damit na hindi niya mabili noon. Nakapagpahinga sa apartment na may aircon, may salamin na malaki, at may kutsyon na hindi lumulundo. Kapag nasa barko si Rafi, may padala itong pera at matatamis na mensahe. Hintayin mo lang ako, Stella, sabi nito sa isang tawag. Pag nakaipon tayo, kuha tayo ng sariling bahay. Sa mga unang taon, kumapit si Maristela sa pangakong iyon. Pinilit niyang hindi isipin si Elena. Kapag may sumasangi sa konsensya niya, sinasabi niya sa sariling mas mabuti naman siguro ang kalagayan ng anak niya kay Leandro. Pinaniwalaan niya ang sariling may karapatan din siyang sumaya. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang paunti-unti ng pirang pinadadala ni Rafi. Kapag umuuwi ito, laging may dahilan kung bakit kulang ang hawak nitong pera.
Minsan nasugal daw. Minsan may pinadalhang kamag-anak. Minsan na-hold sa account. Minsan may ibang pinagkagastusan. Rafi, ilang taon na tayong ganito? Sabi ni Maristela habang nasa inuupahan nilang apartment sa Batangas. Hanggang pangako na lang ba? Napairap ang lalaki habang nagbubukas ng beer. Ang dami mong reklamo. Hindi ka ba marunong maghintay? Hindi na paghihintay ang ginagawa ko. Para na naman akong nakakulong. E di umalis ka. Sagot ni Rocky nang walang lingon. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Maristela nang marinig yun. Doon niya unang naramdaman na wala siyang lugar sa buhay ng lalaking ipinagpalit niya sa pamilya niya. Isa lang siyang pahingahan, hindi kapareha. Mas lumala pa ng isang beses na nakita niya ang mga mensahe sa cellphone ni Rafi ng isang babae taga Cebu. Hindi man aminin ng lalaki, alam niyang may iba na ito. Nang kunumpronta siya, binaligtad pa siya. Akala mo ba ikaw lang ang babae sa mundo? Malamig na sabi ni Rafi, iniwan ko ang anak ko para sa iyo. Umiiyak na sigaw ni Maristela. At kasalanan ko ba yun? Desisyon mo yun. Sa salitang iyon, parang 10 taon ng ilusyon ang sabay-sabay na nagiba sa harap niya. Pagkaraan ng ilang buwan, tuluyan siyang iniwan ni Rafi. Wala man lang matinong paalam. May iniwang kaunting pera, 2 maletang puno ng lumang gamit at isang katahimikan mas masakit kaysa sa sigaw. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, walang natira kay Maristela kundi ang sarili niyang konsensya. Samantala, sa Maynila, si Elena ay lumaking magandang dalagita na may maayos na tindig at matalino ang pananalita. Hindi siya naging palakaibigan agad sa lahat. Ngunit naging totoo siya sa iilang taong pinapasok niya sa buhay niya. Nandoon si Talea, ang kaklase niyang naging matalik niyang kaibigan sa high school, at si Sir Nicanor, ang guidance counselor na nakapangsin sa lalim lang galit at lungkot na kinikimkim niya. Isang araw, pinatawag si Elena sa guidance office matapos makipagsuntukan ng isang kaklase niyang lalaki sa isa pang estudyante na nanukso sa kanya. "Bakit mo sinapak si Jeko?" tanong ni Sir Nicanor. Tahimik si Elena noong una pero sa bandang huli ay nagsalita rin. Tinawag niya akong iniwan ng nanay. Hindi alam ng counselor kung mapapailing o maaawa. Sa halip, inabutan niya si Elena ng tissue. May mga bagay na hindi natin kontrolado, pero may kontrol ka sa magiging klaseng tao ka. Paano po kung galit pa rin ako? Galit ay hindi kasalanan, pero kapag ginawa mo siyang bahay, ikaw ang masusunog. Ang mga payong iyon, kasama ng tahimik ngulit matatag na pagpapalaki ni Leandro, ang unti-unting humubog kay Elena. Hindi siya naging perpekto, ngulit naging matatag siya. Sa paglipas ng panahon, mas gumanda pa ang lagay ni Leandro sa kumpanya. Mula manager ay naging direktor, at mula direktor ay naging chief finance officer. Nang nagkaroon ng internal restructuring at isang major acquisition, isa siya sa iilang pinagkakatiwalaan ng board dahil sa malinis niyang pangalan at malinaw na isip sa krisis. Sa tulong ni Gregorio, Oscar at ng legal consultant na si Attorney Maureen Dalisaya, lalo siyang nakilala bilang lalaking hindi bumibigay sa pressure at hindi nadadala ng emosyon sa desisyon. Minsan, sa isang late-night board prep meeting, sinabi ni Gregorio habang kapwa silang nakatanaw sa city lights mula sa conference room. "Alam mo, Leandro, nung una kitang makita, inakala kong isa ka lang sa masisipag na empleyadong hanggang doon na lang. Mali pala ako." "Saan po kayo mali?" "Sa pag-aakalang hanggang pagtitiis ka lang, may pamumuno ka pala." Pagkaraan ng ilang taon pa, tuluyan nang nagbago ang buhay ni Leandro at Yelena. Lumipat sila sa isang maayos na bahay sa Quezon City. Nakapag-aral si Elena sa magandang paaralan. Nawala man ang lamat sa puso nilang mag-ama? Hindi. Pero natutunan nilang huwag nang hayaang itong maging sentro ng kanilang buhay. At nang dumating ang 10 taon mula nung iniwan sila ni Maristela, isang malaking anunsyo ang nagyanig sa buong kumpanya. Sa botohan ng board, si Leandro Salcedo, ang itinalagang bagong CEO ng Orevia Integrated Holdings, ang lumawak at binagong versyon ng kumpanyang minsan pinasukan niya lamang bilang ordinaryong accounting staff lamang. Sa araw ng announcement, nakatayo si Elena sa likod ng event hall, suot ng maayos na blouse at slacks bilang junior executive assistant trainee.
Habang pumapalakpak ang buong bulaghang, napatingin siya sa ama niya na nasa entablado, tuwid ang tindig, kalmado ang mukha at dignidad ang umaapaw sa bawat kilos. "Dad," bulong niya nang magkita sila sa backstage pagkatapos ng programa. "You did it." Napangiti si Leandro. "Hindi ako lang anak, tayo." At sa malayong bahagi ng Maynila, sa isang inuupahang kwartong halos wala ng laman kundi sirang electric fan at lumang maleta, hawak naman ni Maristela ang isang gusot na dyaryo na naglalaman ng business feature tungkol sa bagong CEO ng Orevia Integrated Holdings. Nanglaki ang mata niya nang mabasa ang pangalan. Hindi siya agad makahinga. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang 10 taon, malinaw niyang nakita na ang lalaking iniwan niya noon sa isang madilim na apartamento kasama ang kanilang umiiyak na anak ay hindi na lamang basta nabuhay. Umunlad ito, at hindi niya alam na sa mga susunod na araw, ang gutom, pagsisisi at desperasyon ang mislong magtutulak sa kanya papunta sa kumpanyang pinamumunuan ngayon ng dati niyang asawa, kung saan muli niyang haharapin ang nakaraan na akala niyang tuluyan na niyang natakasan. Bago tayo dumako sa mas mabigat na bahagi ng ating istorya, muli kitang inaayayahang mag-iwan ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Habang lumalalim ang kwento ni Leandro, Yelena at Maristela, mas lalo rin nating makikita na may mga pagkakataong kahit gaano katagal ang lumipas, darating ang araw na haharapin mo ang bunga ng mga desisyong ginawa mo noon. 3 araw matapos mabasa ni Maristela ang business feature tungkol kay Leandro Salcedo, halos hindi siya pinatulog ng isip niya. Paulit-ulit niyang tinitignan ang gusot na dyaryo na nakita niya sa karinderyang pinagkakainan niya. Nandoon ang larawan ni Leandro, nakabarong, maayos ang tindig at kumpiyansang hindi niya kailanman nasilayan noong magkasama pa sila. Sa ilalim ng larawan ay ang headline tungkol sa bagong CEO ng Orevia Integrated Holdings, ang lumawak at binagong versyon ng kumpanyang minsan pinasukan niya lamang bilang ordinaryong accounting staff lamang. Sa unang gabi, puro gulat ang naramdaman niya. Sa pangalawa, halo-halong emosyon na, inggit, pagsisisi, hiya, at galit sa sarili. Sa pangatlo, gutom na ang nangingibabaw. Halos wala ng laman ang maliit na kwartong inuupahan niya sa Sampaloc. 2 buwan na siyang atrasado sa bayad. Ang landlady niyang si Aling Rosela ay kanina pang nagbabanta na palalayasin na siya kapag hindi pa siya nakapagbayad pagsapit ng Sabado. "Maristela," Matigas na sabi nito habang nakatayo sa may pintuan at nakapamewang. "Hindi pwedeng awa na lang palagi. May negosyo rin ako." "Naghahanap po ako ng trabaho, Nay." Mahinang sagot ni Maristela. "Eh di bilisan mo. Hindi mo pwedeng ipambili ng luha ang upa." Pagkasara ng pinto, napaupo si Maristela sa gilid ng kama at napahawak sa sentido. Doon niya unang tinanggap ng buong buo. Wala na siyang ibang maaasahan. Wala nang Rafi na biglang darating, wala nang kamag-anak na handang sumalo, wala ring natitirang kaibigang mula sa panahong pakiramdam niya'y sosyal siya. Sina Jorina at Mivel ay matagal nang hindi sumasagot sa mga mensahe niya at si Safira ay lumipat na raw ng probinsya. Lahat ng dating nagpapaikot sa ilusyon niyang magandang buhay ay nawala ng parang usok. Kinabukasan, nagpasa siya ng resume sa kung saan-saang opisina. Ngunit dahil hindi matatag ang trabaho niya sa nakalipas na mga taon at kulang ang skills niya sa modern office software, palagi siyang nauuwi sa, "Tatawagan ka na lang namin." Sa pagod at desperasyon, naalala niya ang article tungkol sa mass hiring event ng Orevia para sa ilang admin at support positions sa bago nitong expansion center sa Ortigas. Una, natigilan siya sa mismong ideya. Pupunta ako ron, sa kumpanyang pinamumunuan ni Leandro. Ngunit sa huli, gutom ang nanaig sa hiya. Maaga siyang nagising sa araw ng hiring event. Isinuot niya ang pinakamaayos na blouse niyang kulay cream, kahit medyo manipis na ang tela sa may siko. Inayos niya ang buhok, naglagay ng konting pulbo, at pinilit magmukhang presentable. Habang nakasakay sa jeep papuntang Ortigas, hindi niya mapigilang mapahigpit ang hawak sa lumang brown envelope na may laman niyang resume, xerox ng IDs at barangay clearance. Sa bawat kilometro ng biyahe,
mas bumibigat ang dibdib niya. Pagdating niya sa gustoli ng Orevia, napahinto siya sa sidewalk. Napakalaki nito. Salaming pader, malinis na entrance, may security guards na maayos ang tindig. Sa lobby pa lamang ay ramdam na ang kaibahan sa mga pinapasukan niyang mumuring opisina noon. Tila bawat sulok ay organisado, tahimik at may dignidad. Sa gilid ng reception area ay may digital wall na nagpapakita ng corporate videos, scholarships, feeding programs, community partnerships, livelihood training. Ngunit isang segment ang nagpahinto sa tibok ng puso niya. Salcedo Foundation for Resilient Children and Single-Parent Families. Parang bigla na lang humina ang paligid. Hindi siya agad nakapaniwala sa nakita. Sa video ay ipinapakita ang ilang batang tinutulungan ng foundation, mga solo parent seminars, educational grants at counseling programs. Sa dulo ng maikling presentation, nakita niya ang larawan ni Leandro kasama ang ilang bata. Sa caption, "Founded in honor of survival, dignity, and second chances." Napakuyom siya sa envelope. Hindi niya alam kung dapat siyang mahiya, maiyak, o tumakbo palabas. At bago pa man siya tuluyang makabawi, may isa pang boses ang narinig niya mula sa malapit. "Applicants for initial screening, this way please." Lumingon siya, at doon tumigil ang hininga niya. Nakatayo sa may registration table ang isang dalagang matangkad. Maayos ang postura, simple ngulit elegante ang bihis at may klarong tikas sa muka. Hindi na ito ang 7 taong batang umiiyak sa pintuan nung gabing umalis siya. Hindi na rin ito ang musmos na nagtatanong kung galit ba kanya ang ina. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay si Yelena Salcedo. Hindi siya agad nakilala ni Yelena. Abala ito sa pag-aasikaso ng forms, pag-check ng names at pakikipag-usap sa ibang aplikante. Pero si Maristela, nanigas na parang may pumasong mga alaala sa buong katawan niya. "Ma'am, your form po." Sabi ni Yelena nang walang emosyon, nakalahad ang kamay. Dahan-dahang iniabot ni Maristela ang papel. Nanginginig ang daliri. Pagkatingin ni Yelena sa pangalan sa application form, bahagya itong napahinto. Maristela Varon. Ang apelyidong hindi na ginamit ang Salcedo. Hindi agad umangat ang tingin ni Yelena. Muli niyang binasa ang form, saka dahan-dahang tumingala. Nagtagpo ang mga mata nila, at sa isang iglap, kapwa silang binalikan ng nakaraan. Si Maristela ang unang nagbaba ng tingin. Si Yelena naman ay walang sinabi, ngunit kitang-kita sa mukha nito ang paninigas ng panga at ang pilit na paghawak sa sariling composure. "Please proceed to interview room B." Matigas ngunit kontroladong sabi ni Yelena. "Yelena," mahinang sambit ni Maristela. Ngunit hindi na sumagot ang dalaga. Tumawag na ito ng susunod na pangalan. Naramdaman ni Maristela ang ilang tinging na napinta sa kanila. Kabilang ang mula sa HR assistant na si Doreen Avalos na halatang may napansing kakaiba sa esena. Nahihiya ngunit wala nang magawa. Nagtuloy si Maristela sa interview room B. Sa loob ng kwarto, formal ang initial interview. Naroon si Doreen at isa pang recruitment officer. Tinatanong siya tungkol sa experience, basic computer skills, at employment gaps. Sinagot niya ang kaya niyang sagutin, ngunit ramdam niyang sablay siya sa ilang bahagi. Gayunman, pinilit niyang maging composed. Wala siyang karapatang mag-demand. Ang pakay niya roon ay simpleng trabaho. Ngunit sa labas ng interview room B, nagsisimula na ring kumalat ang tensyon. Nang mahawakan ni Yelena ang application form ni Maristela, hindi na siya agad makapag-focus sa susunod na batch ng applicants. Lumapit siya sa HR manager na si Lisandra Velez, na nooy dadaan lamang sana sa recruitment area para mag-monitor ng operations. "Ma'am Lisandra?" Napansin agad ng HR manager ang namumutlang mukha nito. "Yelena, what happened?" Iniabot ni Yelena ang application form. Pagkabasa ni Lisandra sa pangalan, bahagya rin itong napahinto. Kilala niya ang kwento ni Leandro. Hindi man nito laging binabanggit ang nakaraan,
alam ng ilan na matagal nang kasama niya sa kumpanya ang pinanggalingan nito. "Are you okay?" tanong ni Lisandra. Hindi agad nakasagot si Elena. "Siya po yun." Bahagyang napasara ang mata ni Lisandra. "Does your father know?" "I don't think so." Tumago si Lisandra. "I'll handle it." Sa kabilang palapag, kasalukuyang nasa executive meeting si Leandro, kasama sina Gregorio Tansinco, Oscar Fuentebela at si Crisel May Turingan, Community Relations Officer na nagre-report tungkol sa expansion ng kanilang outreach programs. Kalagitnaan ng usapan nang dahan-dahang may kumatok sa pinto si Lisandra. "Excuse me," sabi nito. "Leandro, may kailangan sanang ipaalam." Napansin agad ni Gregorio ang kakaibang tono nito. "May problema ba sa hiring?" "Possible concern," sagot ni Lisandra. Lumabas ng conference room si Leandro kasama siya. Pagkalabas pa lang, naramdaman niya agad na hindi ordinaryong hiring concern ang dala ng HR manager. "Ano yun?" tanong niya. Hindi agad sumagot si Lisandra. Sa halip, iniabot niya ang application form. Binasa niya iyon, at nang makita niya ang pangalan, para siyang pinako sa sahig. Maristela Varon. Walang ekspresyon ang mukha niya noong una, ngunit napansin ni Lisandra ang biglang paghigpit niya sa papapel. "She's here," mahinang nitong sabi. "Nasaan?" paos niyang tanong. "Third floor, initial interview." Saglit na tumingin si Leandro sa malayong bahagi ng hallway na parang doon niya makikita ang lahat ng 10 taon sinikapan niyang iproseso at lampasan. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala, ngunit ang katahimikan niya ay mas mabigat kaysa sa anumang pagsabog. "Continue the process," sabi niya sa wakas. "Leandro, no special treatment, no public scene. Standard process." Malamig at malinaw ang boses niya. "After the initial screening, I want a private meeting. Ikaw at si Attorney Maureen, present." "Understood." Bumaba si Leandro sa third floor makalipas ang inang minuto, hindi para gumawa ng eskandalo, kundi para masiguradong walang gulo. Mula sa glass wall ng hallway, nakita niya si Maristela na lumalabas ng interview room, hawak pa rin ang brown envelope, at mukhang ilang taon agad ang idinagdag ng buhay sa mukha. Si Maristela naman, nang mapansing nakatayin siya roon, ay halos walan ng lakas sa tuhod. Hindi na kailangang magpakilala. Hindi na kailangang balikan ang nakaraan para makilala kung sino ang kaharap. Sa pagitan nila ay naroon ang 10 taon ng gutom, puyat, pag-iyak, tahimik na tagumpay, at mga sugat na hindi man duguan sa labas, ay sariwa pa rin sa loob. Lumapit si Leandro ng may dignidad at sapat na layo. Hindi siya galit sa anyong sigaw. Mas nakakatakot ang anyong kalmado. "Miss Varon?" Formal niyang sabi. Nayuko si Maristela. "Leandro, sa conference room tayo mag-uusap mamaya. Not here." Walang lambing, walang pait sa tono. Pero lalong tumarak iyon sa puso ni Maristela dahil doon niya lubos na naramdamang wala na nga ang lalaking iniwan niya noon. Ang kaharap niya ngayon ay hindi na asawa niyang nakikiusap sa gitna ng ulan. Isa na itong lalaking tinruan ng sakit kung paano maging matibay nang hindi nagiging marumi. At habang unti-unting nagbubulungan ng ilang empleyado na nakakapansin sa kakaibang tensyon sa paligid, alam ng bawat isa sa 3 taong sangkot, Leandro, Elena at Maristela, na ang susunod na pagkikita nila sa pribadong conference room ay hindi na simpleng reunion ng dating pamilya. Iyon ay magiging isang tahimik ngunit napakabigat na paglilitis ng nakaraan, kung saan walang hukom na may suot na roba ngunit may mga salitang kayang humatol ng mas masakit kaysa anumang sintensya. Bago tayo sumuong sa huling yugto ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang mag-iwan ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Sa bahaging ito, matutunghayan natin kung paano humaharap ang tao sa bunga ng kanyang mga desisyon at kung paanong may mga sugat na hindi agad naghihilom pero maaari pa ring turuan ng puso na mabuhay ng may dignidad, hangganan at pag-asa. Matapos sabihin ni Leandro na sa conference room sila mag-uusap,
Halos hindi malaman ni Maristela kung paano niya iniraos ang natitirang minuto sa recruitment floor. Nakaupo siya sa gilid ng hallway, hawak ang brown envelope na noon ay bahagya ng nayuyupi dahil sa higpit ng pagkakahawak niya rito. Sa kabila ng lamig ng air conditioning, pinagpapawisan ng palad niya. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil ramdam niyang wala na siyang maitatago pa. Ang dati niyang buhay, ang mga maling desisyon, ang 10 taong pagkawala, lahat iyon ay parang sabay-sabay na bumibigat sa dibdib niya. Sa kabilang bahagi naman ng floor, pinilit ni Yelena na ituloy ang trabaho. Ngunit kahit gaano niya piniting magmukhang professional, kitang-kita ni Lysandra Velez ang panginginig ng daliri nito habang nag-aayos ng application forms. "Take 5 minutes," mahinang sabi. "I'm okay," agad na sagot ni Yelena. "No, you're functioning, that's different." Napatingin si Yelena sa kanya. Noon lang niya naramdaman ang bigat ng lahat. Hindi pala sapat na sabihing matagal na niyang kinalimutan ng ina niya. Hindi pala ganong kadaling harapin ang isang multong akala mo'y nalibing mo na sa loob ng 10 taon. "Ma'am Lysandra," mahinang sabi. "Bakit parang ako pa ang nahihirapang huminga? Siya naman ang nang iwan." Dahil nasaktan ka talaga, at ang mga tunay na sugat ay hindi nawawala dahil lang lumipas ang panahon. Hindi na sumagot si Yelena. Tumingin lang siya sa glass wall ng hallway kung saan anino ni Maristela ang bahagyang nasisinagan ng ilaw. Sa loob-loob niya, gusto niyang magalit ng buo. Gusto niyang ilabas ang lahat ng gabing iniyakan niya ang pagkawala ng isang ina. Pero may isa pang bahagi sa kanya na napagod na ring dalhin ng puot. Iyon ang mas ikinagugulat niya sa sarili. Eksaktong 3:00 ng hapon, binuksan ni Lysandra ang pinto ng maliit na conference room sa executive wing. Nandun na si Leandro, nakaupo sa dulo ng lamesa, tuwid ang likod, magkasali ko pang mga daliri. Nasa kanan niya si Attorney Maureen Dalisay, tahimik ngunit mapagmasdid. Maya-maya ay pumasok si Maristela, kasunod si Lysandra. Pagdating sa pinto, huminto si Yelena. "Do you want me here?" tanong niya sa ama. Tumingin si Leandro sa anak niya. Sa mga mata nito, nakita niya ang batang minsang kumakapit sa bestida ng ina at nakikiusap na huwag siyang iwanan. Ngunit nakita rin niya ang babaeng pinili niyang palakihin ng may dignidad kahit wasak silang dalawa noon. "If you want to stay, stay," mahinang sabi. Pumasok si Yelena at naupo sa bandang gilid, hindi sa tabi ng ama, hindi rin sa tabi ni Maristela. Parang malinaw na simbolo ng distansyang hindi na basta-basta mabubura. Unang nagsalita si Leandro. "This meeting is private. Hindi ito para gumawa ng eksena. Hindi rin ito para balikan ang lahat ng detalye ng nakaraan. Gusto ko ng malinaw na usapan." Napayoko si Maristela. "Leandro, bago ang lahat, gusto ko munang humingi ng tawad." Tahimik ang silid. "Hindi sapat ang sorry ko, alam ko. Hindi ko mababawi ang ginawa ko. Hindi ko mababawi ang 10 taon. Hindi ko mababawi ang mga gabing iniwan kong umiiyak ang anak natin. Pero gusto kong sabihin na nagsisisi ako. Totoo, araw-araw." Hindi agad sumagot si Leandro. Hindi rin gumalaw si Elena. Taning si Attorney Maureen ang tahimik na nakikinig kung parang naroon hindi lamang bilang legal witness kundi bilang paalala na ang usapan ay kailangang manatiling malinaw at maayos. "Bakit ka nandito?" tuwirang sabi ni Leandro. "Para mag-apply ng trabaho." "Sa lahat ng kumpanya sa Maynila, dito ka napadpad." "Dahil kailangan ko ng trabaho," sagot ni Maristela, saka bahagyang tumingala. "At dahil alam kong wala na akong karapatang humingi ng anuman sa inyo." Sa unang pagkakataon, si Yelena ang nagsalita. "Pero nandito ka ba rin?" Napatingin si Maristela sa anak. Napakasakit marinig ang lamig sa boses nito. Hindi iyon pabalang, pero mas matalas pa kaysa sikaw. "Oo," sagot niya. "Kasi gutom na ako sa totoo lang. Hindi lang sa pagkain, pati sa hiya. Pati sa pagsisisi, pati sa katotohanang wala na akong ibang masisi kundi ang sarili ko." Napahigpit ni Yelena ang hawak niya sa ballpen sa ibabaw ng lamesa. "Nung umalis ka, 7 taon ako. Matagal akong naniwala na baka kasalanan ko, na baka may ginawa akong masama, na baka hindi ako naging sapat na anak." "Yelena," naninginig na sambit ni Maristela. "Wag." Itinaas ni Yelena ang kamay. "Makikinig ako, pero wag mong pipilitin na patawarin kita agad. Hindi ganun yun kadali." Tumanggo si Maristela at doon na tuluyang pumatak ang luha niya.
Hindi na ito yung iyak na naghahanap ng awa, para iyong luha ng taong tuluyan ng napagod magkunwari. Wala akong hinihinging kapatawaran agad, sabi niya. Hindi ko rin hinihinging tanggapin niyo ako ulit. Ang gusto ko lang, kahit paano malaman niyo na mali ako, na nilustay ko ang buhay ko sa maling tao, na bawat taon na lumipas, lalo kong naintindihan kung gaano kabigat ang iniwan ko. Huminga ng malalim si Leandro at saka sumandal ng bahagya sa upuan. Sa tagal ng panahon, maraming beses niyang inisip ang araw na ito. Akala niya noon, kapag dumating ang sandaling haharapin niya si Maristela, sasabog ang matagal niyang kinimkim na galit. Ngunit iba pala ang realidad. Ang nakaupo sa harap niya ngayon ay hindi na ang babaeng mayabang na nanghamak sa tahimik nilang buhay noon. Isa na itong wasak, pagod at huli nang natututong tumingin sa sarili. Hindi ibig sabihin nun ay nawala ang sakit. Ngunit naunawaan niyang may mga pagkakataong ang hustisya ay hindi laging sumisigaw. Minsan, sapat nang makita mo ang taong nanakit sa iyo, nakaharap sarili niyang pagkawasak. Makinig ka sa akin, Maristela, saad ni Leandro. Hindi kita papahiyain dito. Hindi iyon ang klase ng tao na pinili kong maging. Pero hindi rin kita ikukuma ng posisyon sa kumpanya dahil lang sa nakaraan natin, tumanggo si Maristela. Naiintindihan ko. Ang hiring process dito ay may standards at based sa evaluation mo, hindi ka pasado sa role na inaplayan mo. Parang lalo siyang lumiit sa upuan, ngunit hindi siya tumutot. Wala siyang karapatang tumutot. Ibig sabihin, tanong niya ng mahina. Wala na talaga. Sandaling tumingin si Leandro kay Lysandra. Pagkatapos ay kay Crystal May Turingan. Nakakatok lamang sana noon, ngunit pinapasok ni Attorney Maureen dahil may kaugnayan ito sa usapan. Hawak ni Crystal ang ilang papeles mula sa community programs ng foundation. May isang opsyon, hindi sa corporate role, sa foundation. Napatingala si Maristela. May livelihood retraining program ang Salcedo Foundation para sa mga applicant na kulang ang work qualifications pero handang magsimula ulit. Hindi ito charity, hindi ito pabor. Training ito, may evaluation, may disiplina, may attendance, at may posibilidad na ma-endorso sa admin support pool kung maayos ang performance. Hindi makapagsalita si Maristela sa una. Hindi niya inaasahang may iaalobak pa sa kanya si Leandro pagkatapos ng lahat. Bakit mo pa ako bibigyan ng pagkakataon? Tanong niya. Doon sumagot si Leandro sa tinig na mas mababa, ngunit mas mabigat. Kasi ayokong maging katulad ng ginawa mo noon. Nanahimik ang silid. Iniwan mo kami ng walang choice, pero hindi ibig sabihin nun ay gagawin ko rin sa'yo ang parehong klase ng pagputol. Hindi kita ibabalik sa buhay namin bilang dati. Pero bilang tao, bibigyan kita ng pagkakataong magtrabaho para sa sarili mong pagbangon. Pumatak ng pumatak ang luha ni Maristela. Hindi na niya kayang iangat ang mukha niya. Si Crystal naman ay inilapag ang folder sa harap nito. Kung tatanggapin mo ang retraining slot, magsisimula ka ng Monday. Kasama ka sa Basic Office Support and Records Handling Program. May mentor, may weekly assessment, at may counseling sessions din. Counseling? Mahinang ulit ni Maristela. Tumanggo si Crystal. Required, kasi hindi lang skills ang binubuo namin rito, pati tibay ng loob at accountability. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa gusali, may kung anong hindi lubusang takot ang naramdaman ni Maristela. Hindi iyon saya, hindi rin ginhawa. Isa lamang iyong maliit na piraso ng pag-asang hindi niya akalang may karapatan pa siyang matikman. Ngunit hindi pa tapos ang usapan. Tumingin siya kay Yelena. Anak! Napatingin ang dalaga sa kanya, ngunit hindi lumambot ang ekspresyon nito. Alam kong wala na akong karapatang tawagin kang anak. Agad niyang bawi. Pero gusto kong malaman mo na kahit pinili kong maging duwag noon, hindi ibig sabihin na hindi kita naisip. Hindi ko lang kayang ibalik ang panahon.
Malamig ngunit hindi marahas ang boses ni Elena nang sumagot. Hindi ko kailangan ng paliwanag para maintindihan na nagkamali ka. Ang mahirap ay yung mabuhay sa epekto ng pagkakamaling yon. Tumanggo si Maristela, umiiyak. Hindi kita mapapatawad ngayon. Baka hindi rin bukas. Pero ayoko na ring ubusin ang sarili ko sa galit. Kung totoong gusto mong magbago, magsimula ka sa pag-aamin sa lahat. Walang drama, walang paawa. Gawin mo lang. Doon napayuko si Maristela at tuluyang napahagulhol. Hindi malakas kundi yung iyak ng taong alam na wala na siyang maibabalik kundi ang natitirang katapatan niya. Makalipas ang ilang araw, nagsimula siya sa retraining program ng foundation. Kasama niya roon sina Rizette at Hermie, pati ilang aplikanteng galing sa iba't ibang hirap ng buhay. Ang mentor nila ay si Foreman Dax Iberia, istriktong ngunit patas, na nagturo sa kanila ng records management, document filing at tamang pakikitungo sa opisina. Naroon din si Crisel para sa weekly supervision. Sa unang linggo pa lamang, ilang beses nang muntik sumuko si Maristela. Hindi dahil sa hirap ng trabaho, kundi dahil bawat sulok ng foundation ay paalala ng mga bagay na nawala sa kanya dahil sa sarili niyang pagpili. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi siya tumakbo. Samantala, unti-unti ring naghilom sa ibang paraan ang buhay ni Leandro at Yelena. Hindi ibig sabihin nito'y bigla nilang niyakap ang nakaraan. Sa halip, mas naging malinaw ang mga hangganan nila. Si Elena ay nagpatuloy sa trabaho sa Aurevia at kalaunay na promote bilang executive coordinator matapos humanga kay Elena si Gregorio at si Oscar dahil sa galing at composer niya. Naging mas malapit din siya kay Thalea at muling bumalik sa volunteer work na itinuro sa kanya noon si Sister Amihan. Si Leandro naman ay lalong naging matatag sa pamumuno sa kumpanya at sa foundation. Sa mga sumunod na buwan, nakilala niya ng mas mabuti si Dr. Serena Vallejo, isang child development specialist na katuwang ng foundation sa counseling programs. Hindi ito agad na uwi sa pag-ibig, ngunit naging malinaw sa kanya na may mga taong dumarating sa tamang panahon, hindi para punan ng sugat, kundi para patunayang may malinis pang simula ang buhay. Pagkaraan ng 8 buwan, ginanap ang anniversary program ng Salcedo Foundation sa isang hotel ballroom na mas simple kaysa corporate galas, ngulit punong-puno ng mga taong may totoong kwento ng pagbangon. Naroon ang mga scholars, solo parents, retraining graduates, at mga empleyadong tumulong sa programa. Si Maristela ay kabilang sa administrative support volunteers na tumutulong sa registration booth. Maayos na ang bihis niya, payak ngulit malinis. Hindi man marangya, malinaw na mas maayos na ang tindig niya kaysa sa unang araw na pumasok siya sa Aurevia. Hindi na siya yung babaeng naghahanap ng mabilis na sagot sa buhay. Isa na siyang taong natutong magsimula sa ibaba ng walang yabang. Mula sa may registration area, natanaw niya si Leandro na umaakyat sa entablado upang magbigay ng closing message. Sa isang gilid naman ay si Yelena, maayos ang postura, nakikipag-usap kay Lysandra at kay Dr. Serena. Tumawa pa ito ng bahagya sa sinabi ni Thalea na inimbitahan bilang partner volunteer mula sa Youth Support Network. At sa unang-unahang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi inggit ang unang naramdaman ni Maristela habang pinagmamasdan sila, kundi pagdadalamhati. At kasabay noon, isang tahimik na pagtanggap. Tinanggap niyang hindi na siya ang sentro ng buhay na yon. Tinanggap niyang ang pamilyang iniwan niya ay natutong tumayo kahit wala siya. Tinanggap niyang ang tunay na parusa ay hindi lang kahirapan, kundi ang masaksihang yumabong ang mga taong binitiwan mo habang daladala mo ang alaala ng araw na pinili mong umalis. Ngunit sa pagtanggap na yon, may kakaibang ginhawa ring dumapo sa kanya. Dahil ngayon, kahit hindi na siya maibabalik bilang asawa at ina sa dating paraan, mayroon pa rin siyang pagkakataong maging mas mabuting tao kaysa sa dati niyang siya. Pagkatapos ng programa, habang nagliligpit ng folders sa registration table, may humintong anib sa harap niya. Si Elena. Hindi agad nagsalita ang dalaga. Inilapag lang nito ang isang maliit na paper cup ng kape sa mesa. Mahaba pa ang gabi. Baka mapagod ka. Napatingala si Maristela, nanlalabo agad ang paningin. Huwag mong lebyan ng kahulugan na wala naman. Ingatang sabi ni Yelena. Hindi tayo okay ngayon, pero ayoko na ring ubusin ang sarili ko sa galit. Nangililang luha ni Maristela. Salamat. Tumanggo si Yelena.
Patunayan mo na lang. At bago pa man bumagsak muli ang luha sa pisngi ni Maristela, tumalikod na si Yelena at naglakad papunta sa ama niya na hinihintay sa dulo ng hallway. Magkatabi silang umanis ng ballroom, si Yelena at si Leandro. Parehong tuwid ang tindig, parehong tahimik, parehong matatag. Habang pinagmamasdan sila ni Maristela mula sa likod, hindi na siya nangarap na habulin ang nawala. Sa halip, hinawakan niya ang mainit-init pang paper cup ng kape, huminga ng malalim, at ibinulong sa sarili ang unang tunay na pangakong kaya niyang tuparin. Hindi na ako babalik sa dating ako. At sa gabing yon, sa ilalim ng ilaw ng bulawagan na minsang tila malapit sa isang tulad niya, nagtapos ang kwento nila hindi sa muling pagbabalikan, kundi sa mas makatarungan at mas makatotohanang wakas. Isang pamilyang hindi na mabubuo sa dating anyo, ngunit may mga pusong natutong mabuay na may hangganan, dangal, at tahimik na pag-asa.